Hello mga boss, gusto nyo rin bang malaman kung paano ko inassemble itong ganitong klase ng emergency light na UFO type bulb with switch, with battery indicator, with type C charging, at pwede rin po siyang i-charge sa ating solar panel. So kung interested ka at gusto mong malaman ang step-by-step tutorial kung paano mag-assemble at gumawa ng sarili mong DIY, ay panoorin mo itong video gagawin ko. So tara, umpisahan na natin. So bali mga boss, bago natin umpisahan yung paggagawa ng DIY emergency light, ay sabihin ko muna sa inyo or ibibigay ko muna sa inyo kung ano yung mga materials na kakailanganin natin. Unang-una, kailangan natin ng junction box. Ayan. Tapos junction box cover. Ayan. Tapos yung ating receptacle na pagkakabitan ng ating ilaw. Ayan. Tapos itong ating UFO na LED bulb. Ayan. Tapos itong ating battery pack na 3P 1S or 3 parallel 1 series. Kung ito po yung configuration na 1S 3P na may BMS na pang 1S, pang lithium ion, na may capacity po na 7.8 Ah. Yan. So sa magtatanong kung paano ito assemblein, ay may tutorial video na po ako nito. Ito lang yung pinakita ko para mas mapabilis natin yung ating video gagawin. Yan. Then, yung type C port na gagamitin natin para sa cellphone charging. Ito pong female socket pang 12 volts para sa ating solar charging. Switch para sa ating on-off. Battery indicator para ma-monitor natin kung ilang bar or ilan ang status ng ating battery sa ating DIY emergency light. At ito pong solar charging board or TP5100 na gagamitin natin para may charge natin sa cellphone charging at sa solar charging yung ating battery pack na ilalagay sa ating DIY emergency light. So yan po yung mga materials na kailangan natin. So tara, umpisa na natin. So para mas mapaigsi natin yung video, ay dinisassemble ko na lamang yung ating DIY na solar bird light. At kung mapapansin nyo, ito na siya. Set aside muna natin yun dyan. Yan. Yan. Binutasan na natin siya. May butas na siya. Yan. Pinesisyon lamang natin siya dito. Yan. Lagyan natin yung battery indicator dito. Switch. Dito yung dalawang charging port. Yan. Mamaya explain ko sa inyo yung connection yan. Ano? Tapos dito sa ating receptacle at kabitan ng ating bulb, ayan, binutasan na rin natin siya at nilagyan na natin ng wire ng positive at negative. Yan. Note po, ang positive po ng ating sa ilaw ay yung nasa gitna na yun. Yun po ang positive. Tapos ang nasa gilid naman po ay yung negative. Yan. Okay. Tapos itong yung charging module natin at yung battery pack. Yan. Bali dito mga boss, kahit sa ang part nyo naman ilagay yung switch, yung battery indicator at yung charging port, depende po sa gusto ninyo. Kung gusto nyo gayahin yung ganitong pagkakabuo, ay pwede naman po. Pero kung may sarili po kayong design, ay pwede rin po. So mag-start tayo mga boss dito sa ating charging port na gagawin. So dito meron tayong type C at solar charging na female socket pang 12 volts. So may dalawang wire po yan. Yan, tig-dalawang wire yan. Positive, negative. Bali, ang unang step natin mga boss, pagsasamahin na agad natin yung dalawang positive at dalawang negative nung charging port yan. Yung positive ng type C at positive nung female socket na pang 12 volts na gagamitin natin sa charging ng solar ay pares positive ay pinagsama natin at pares negative ay pinagsama na po natin. Yan. Tapos yung switch natin may wire na rin. Tapos yung ating battery indicator may wire na rin, positive, negative. Yan. Dumako na tayo dito sa pagkakabit or sa connection na gagawin natin. So bali mag-i-start tayo mga boss sa charging nya. So dito sa ating TP5100, yan, may makikita kayo dyan. Ayan, yan. Yan, in. Be in. Ibig sabihin dito po yung input ng charging na ilalagay. Yan, in, positive at ground. So dito po yung positive ng charging at dito po yung negative ng charging. So kunin natin yung positive at negative ng ating type C at solar charging na pinagsama at ikakabit na natin yan dito sa yan, sa ating TP5100 na may
B-in. Yan, yung B-in dito po. Positive at yung isa naman ay negative na parang ganito. Yan, positive ng type C at nung ating solar charging, tapos yung negative. Yan, dito lang po yan. So, ang sunod po natin dyan ay ilalagay naman natin yung ating battery. So, dun sa ating battery, yan, ilalagay po natin yan dito. Dito, sa kabila naman nung ating TP5100. Yan. From charging, dadaan sa ating TP5100 para may charge na yung ating battery pack. So, same process din lang naman po yan. Positive, negative. Kung saan po yung positive nun, magkatapat na po yan. Positive dito at dito po. Yan. Na, ihihinang lamang natin yan. Na parang ganito. So, ayan mga boss. Para masundan nyo, lagi kayo mag-i-start ng charging natin papuntang TP5100 at para may charge yung ating battery. So, ganyan po yung unang step natin. Ano? Ayan. Ang next steps naman natin mga boss ay dito tayo dumako sa ating bulb socket na kabitan ng ilaw. Yan. May yung wire niya na positive negative. Tapos pumunta tayo dito sa ating battery indicator. Yan. Yung dalawang wire ng battery indicator na positive negative at yung wire ng ating bulb socket na positive negative ay pagsasamahin na po natin. Yan. Pagsasamahin po natin yan. So, ganyan po yung connection. Sundan nyo lang po para hindi kayo malito. Ano? Yan. Positive to positive at negative to negative po. Yan. Yan. Tapos, hinangin lamang natin. Yan. Yan. Tandaan nyo po ha. Battery indicator, positive negative at yung ating sa bulb socket na positive negative ay pinagsama lamang natin. Ayan. Positive to positive, negative to negative. Ang sunod po dyan ay dadako tayo dun sa switch natin. Ito, may dalawang wire yung switch natin. Ayan. Yung dalawang wire ng switch, yung isang linya niyan ay i-connect natin dito sa positive nung ating LED or dun sa bulb socket. Isa pa po para mas malinaw ano. Yung isang wire ng switch, kahit alin po dyan, ay i-connect natin dito sa positive ng ating light bulb socket. Sa positive po ano. Pwede rin naman po sa negative pero depende po sa inyo no. So sa akin po sa positive side ko isa i-connect yung isang linya ng switch at isang linya ng bulb socket. So pagko-connectin ko lang po yan ano. Yan, parang ganito po. Yan. Yan, kukunin ko yan. Yan. Okay na ba? So, dumako naman tayo dito sa negative side ng ating LED. Yan. Ito pong negative side ng ating LED ay i-connect na natin direct po no, dito sa ating battery negative. Yan. Sa battery negative, da-direct po na natin yan dyan. Na parang ganito po. Yan. Tandaan nyo po ha. Yung negative ng ating bulb socket ay i-direct na natin sa mismong negative nung ating battery. Yan, parang ganyan po. So, hinangin lang natin. So, ayan, nahinang na natin ano po. Ayan. Sundan nyo lamang po para hindi kayo malito ano. Tapos, yung huling wire natin, ito. Yung isang linya ng switch, yun po ang nahuhuling wire natin. Tandaan nyo ha. Yung isang linya ng switch ay i-direct na rin po natin dito naman sa main positive nung ating battery. Yan. Connect na po natin. So ayan na po. Naikabit na po natin. Yan. Kompleto na po yung connection nung ating DIY emergency light. So kung nalito kayo mga boss ay balik-balikan nyo lamang po ano. Yan. Pagpasensyahan nyo na po muna yung wiring. Mamaya i-organize po natin yan para maayos naman siya tignan. Tapos yung mga naka-expose na wire ay babalutan natin ng shrinkable para nakatago yung mga connection niya. Yan. Yan po. Yan. So ayos na po yung connection niya. Ngayon, dumako naman tayo dito sa ating LED bulb. Yan. Na UFO. So buksan natin. So ayan. Ito na yung ating LED bulb. Yan.
So, yung mismong ilaw po nitong ating ganitong UFO bulb ay 220. So, pang 220 po volts po talaga ito. So, inalis ko lamang po yung ilaw niya, yung board, at pinalitan ko nito. Yan. Nitong ganitong klase ng LED board. Tapos, kinunikan ko lamang po siya ng positive at negative na wire. So, ito po yung positive na kinunik natin. Ito po yung positive niya. Tapos, itong labas ang negative. Yan. Tapos, kinunik lang po natin dito. Nilagyan natin ng thermal paste at adhesive para makapit po siya. Yan. So, ganyan lang po yung ginawa natin na modification at upgrade dito sa UFO LED bulb. Yan. Balik na po natin. Yan. Ngayon, ikabit na natin itong ating LED bulb dito sa ating bulb socket. Yan. Ayun. So, layo-layo natin para makita. Yan. Yan. So, ayan na. Yung connection. Kahit medyo magulo ay testingin natin kung gumagana, kung working. So, unang step natin ay switch on natin. Ayun. Gumana yung ating battery indicator pag switch, tapos nag-ilaw yung ating emergency light pero saglit lang. So bubuhayin natin po yan through remote. Yan. Papansin nyo 3 bar yung ating battery, at yan, through remote buhayin natin on. Ayun. Tapos lipat natin sa dilaw. Ayun. Alright. So ito na siya mga boss. Yan, na-fix na natin. Nilagyan lang natin yung battery, tapos nilagyan natin ng rubber insulation yung ating TP5100 para hindi siya nakadikit dun sa ating battery. Yan. Tapos yan. So saraduhin na natin. Kung mapapansin nyo mga boss, hindi ko na rin binutasan yung para sa light indicator nya, no? So, nasa sa inyo rin po yun. Kung gusto nyong butasan, pwede naman pong butasan. Sa akin po, hindi ko na siya binutasan. Kasi kita naman yung liwanag niya sa labas. Yan, sarado lang natin. Ayan. So, ayan na po. Yung ating DIY emergency light with solar charging, with cellphone charging, with battery indicator, and switch po. So, switch on natin. Yan. Kung mapapansin nyo po, pag binuhay natin yung switch, automatic na rin nabubuhay yung ating battery indicator. Kasi nga po, pinagsama natin yung linya niya dun sa ilaw para alam natin yung real time na konsumo ng ating real time battery voltage kapag naka-on yung ating ilaw. So, switch on natin. Dilaw. Alright. So yun lang mga boss. Maraming pong salamat, at sana po ay may natutunan kayo ito sa ating video ang ginawa. Kung paano gumawa ng sarili nyong DIY emergency light with battery indicator, switch, solar charging, at cellphone charging. So pwede po kayong gumawa nito mga boss. At sa mga sa battery naman po ay pwede rin kayong gumamit ng mas malaki pang battery capacity para mas lalong tumagal pa po yung running time nito. So sa charging naman po, pwede kayong gumamit dito ng 0 volts hanggang 15 volts na input sa solar panel ay pwede po. Yan. So ayun lang mga boss, maraming salamat po, at God bless.